Bago ko simulan ang kasaysayan kong ito, ay hayaan mong batiin kita ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampu na ang libu-libo mong tagapakinig. Ate LR, ayaw ko sanang balikan ang mapait kong kahapon. Napilit kong inililibing sa paglimot. Pero muling nananariwa sa aking kaisipan nang marinig ko ang malagintumong boses. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob upang maisahimpapawid ang buhay ko, buhay mo, konektado. LR, tawagin mo na lang ako sa pangalang Sacrifice Girl mula sa Midsayap, North Cotabato. At ito po ang aking kasaysayan. Noong March 19, 2001, ipinagkasundo ako ni ama sa lalaking hindi ko kilala. Tumutol ako noon, pero wala akong nagawa LR kundi ang sumunod sa kagustuhan ng aking mga magulang. Hanggang sa maitakda ang aming kasal noong May 3, 2001. Pagkalipas ng 3 buwan, ay nag-iba na ang ugali ng mga biyanan ko. Kaya napilitan kaming lumayo upang maiwasan ang gulo. LR, wala akong masabi sa asawa ko. Sobrang bait niya sa akin, kaya natutunan ko din siyang mahalin. LR, sa murang edad ng asawa ko ay naging barangay chairman siya sa aming lugar. Pinagkatiwalaan siya ng mga matatanda dahil sa kabaitan niya. Hanggang isang araw, November 7, 2006, may 2 pamilya sa aming lugar na hindi magkasundo. Kaya kailangang ayusin ng asawa ko ang problema. Pero ang masakit, ayaw magpaayos ang nasa kabilang pamilya. Kaya tuluyang lumaki ang gulo hanggang sa umabot pa na nadamay ang asawa ko. LR, tinambangan nila ito at binaril. Lumaban ang asawa ko. Nakipagbarilan siya hanggang sa namatay. Pero bago siya namatay, ay nakapatay pa siya ng 3. Sa mga oras na yun, LR, ay nandoon ako sa bahay ng aking mga magulang dahil bagong panganak ako. LR, alas 2 ng hapon nung namatay siya. Pero nalaman ko na lang alas 6 na ng gabi. Dahil nag-text sa akin ang pinsan niya na ang sabi, "Kaka, si Kaka ay wala na. Namatay na siya." Sa pagkakataong yun, LR, ay hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Basta't naramdaman ko na lamang na sobrang init ng talampakan ko hanggang ulo. Hindi ako makaiyak. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kaya ang aking ama ang tumawag sa mga biyanan ko at itinanong kung totoo ba na namatay ang asawa ko.
Ang sabi, oo, namatay na siya. Nailibing na namin. Sobrang sakit, Ate LR. Dahil hindi ko man lang nakita ang bangkay ng asawa ko. Ang tanging nasabi ko na lamang sa ama, ang tanging nasabi ko na lamang kay ama, ay bukas pupunta tayo doon para makita kahit ang libingan na lamang ng asawa ko. Pero LR, hindi ko akalain na pati ang anak ko ay mamamatay sa araw na yun. Ang sakit-sakit, LR. At doon, tuluyan na akong napaiyak. Hindi ko na kaya. Bakit naman ganito kasakit ang pagsubok sa akin? LR, hinintay ko na lang nang mailibing ang aking anak bago ako pumunta sa libingan ng asawa ko. At doon ko ibinuhos ang lahat ng mga luha ko. Alam mo, LR, kung ano ang ginawa ng mga biyenan ko? Sinira nila ang bahay namin nang walang paalam. Nalaman ko na lang sa kapitbahay namin dahil nag-text at sinabing ang bahay ninyo ay sinira na nila dahil gagawin daw nilang kusina. LR, bakit ganun? Lahat ng iniwan ng asawa ko ay kinamkam nila. Kahit kaldero namin ay wala silang itinira sa amin. At hindi pa sila nakontento. Pati ang dalawa kong anak ay kinuha pa nila sa akin. Pinagbantaan nila ako na kapag hindi ko raw ibigay, ay may masamang mangyari sa akin sa panahon na yon. LR, wala akong magawa kundi ibigay ang aking mga anak. Alam mo, nagkasakit ako noon, LR, dahil nawala na akong ganang kumain. At wala na din akong ganang mabuhay pa. Pero, lumakas lang ako nung sinabi ni Ama na huwag kang susuko. Magdasal ka. Isipin mo na may dalawa ka pang anak. Ang kawawa ay ang mga anak mo kung pati ikaw ay mawawala sa kanila. At dahil doon, tuluyan kong iniligpit ang mga damit ko upang puntahan ang mga anak ko. Inabutan ko ang biyanan ko sa bahay nila. Pagdating ko, ang sabi sa akin, pwede mong dalawin ang mga bata, pero hindi mo sila pwedeng dalhin kahit saan. Ang ginawa ko, LR, doon ako tumira sa kanila. Tiniis ko ang lahat ng hirap sa piling ng mga biyanan ko. Lahat ng gawaing bahay ako ang gumagawa. Ang hirap umigib. Napakalayo pa. Kailangan mo pang magkariton para makaigib ka ng tubig. Ang laki ng mga galon. Kaya hirap na hirap ako sa pagbubuhat. At ang masakit pa, LR, kapag oras na ng kainan, pag wala ako, hindi nila ako tinitirhan ng kanin. Kaya gutom na gutom ako. Ang hirap matulog kapag gabi. Hanggang sa hindi ko na matiis yun at bumalik ako sa kinaama. Hanggang sa lumipas ang mga araw, bumalik naman ako sa mga biyanan ko para dalhan ko ng pagkain ng mga anak ko. Pero laking gulat ko
dahil inabutan kong may sakit ang bunso kong anak. Payat na payat, Ate LR. At kailangan kong dalhin sa hospital. Sa daan pa lang kami, Ate LR, ay takot na ako. Dahil halos hindi na humihinga ang anak ko. Natawag ko ang driver ng multicab at nagmamakaawa ako. Nabapa pakibilisan ang takbo kasi ang anak ko ay mamamatay na. Habang kinakausap ko ang driver ay umiiyak ako. Umiiyak ako sa takot na baka hindi na ako umabot ng hospital ang aking anak. Ate, pagdating namin ng hospital ay agad naman kinuha ng nurse ang bata. Hindi ko na alam ang nangyari dahil nawala na ako ng malay. Pagkalipas ng 1 oras ay saka ako nagising. At agad akong pumunta sa information para itanong kung kumusta yung anak ko. Ang sabi ng nurse ay puntahan mo na lang siya sa room 4. Nandoon natutulog. Ang tanging nasabi ko na lamang, Alhamdulillah, buhay ang anak ko. At doon ko pa natawagan si ama. Sinabi ko na nandito kami sa ospital. Pumunta kayo dahil nakadextrose pa si Bay. Ate, walang sinayang na oras sila ama dahil agad silang pumunta sa ospital. Samantalang ang aking mga hayop na biyanan ay pumunta na lang siya noong palabas na kami para kunin sa akin si Bay. Ang sama-sama nila, LR. Galit na galit ako sa kanila. Hanggang sa naisipan kong mag-abroad. Dahil yun lang ang alam kong paraan na maiahon ko sa hirap ang buhay ng mga anak ko. Sa ngayon ay 4 na taon na ako dito sa Kuwait. At malapit na ang pagsapit ng pag-uwi ko sa Pinas. Hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang. Sacrifice Girl ng Midsayap, North Cotabato. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan na maghiwalay. Magsu'y Atin pong sabay na natunghayan ang kasaysayan ni Sacrifice Girl na mula sa Midsayap, North Cotabato. Sacrifice Girl, maraming salamat sa kasaysayang ibinahagi mo sa amin sa hapong ito. At higit sa pasasalamat na yan, ay nais kong ipaabot din ang pagkikiramay mula or sa lahat ng mga nawala sa iyo. Bilang isang magulang, bilang isang ina, napakasakit. Walang kasing sakit ang mawala ng anak. Lalo na sa katulad mo, na nawala ang asawa mo, kasabay pa ang pagkawala ng anak mo. Ngunit hindi yun naging dahilan upang sumuko ka. Hindi mo sinukuan ang iyong buhay. Ipinagpatuloy mo ito kahit na nandoon ang hirap mo pagdating sa mga biyanan mo. Sacrifice Girl, siguro
nandun na tayo sa meron kang galit or galit na galit ka sa mga biyanan mo dahil sa nangyari at ginawa nila sa iyo. Mula sa pagwasak ng bahay nyo, sa pagkuha ng mga gamit nyo, kasama ang mga anak mo. Pero sacrifice girl, huwag mo ring alisin sa puso mo ang pasasalamat. Pasasalamat para sa mga biyanan mo. Alam mo kung bakit? Dahil kung hindi nila kinuha ang mga anak mo, sa ngayon ay wala ka dyan sa abroad. Wala ka or hindi ka magkaroon ng lakas ng loob upang mangibang bansa para harapin mo ang kinabukasan ng mga anak mo. 4 na taon kang nawala, 4 na taon mong hindi nakasama ang mga anak mo, at 4 na taon din silang inalagaan at pinalaki ng mga biyanan mo. Yun na lang ang ilagay mo sa puso mo bilang isang utang na loob na kinupkup nila yung mga anak mo. Sa pagbabalik mo ngayon sa Pilipinas, naway ang nais mong gawin ay magawa mo na. Gaya ng ginawa mo noon, nag-sacrifice ka sa piling ng biyanan mo para lang makasama ang mga anak mo. Siguro sa 4 na taon na pamamalagi mo sa abroad, meron ka ng sapat na masasabi nating pera na makagawa ka ng sarili mong bahay at makapagsimula ka ng maliit na negosyo upang makuha mo ang iyong mga anak. At nang sa ganun ay makapiling mo na sila. Dahil hindi biro ang mawalay sa mga anak ng 4 na taon. Hindi mo alam kung ano na ang nasa isip nila, kung ano na ang naibaon sa puso nila, kung naroon pa ba ang pagiging ina mo para sa kanila. Yan ang dapat mong harapin sa pagbabalik mo sa Pilipinas. At naway magtagumpay ka, at naway sa mga panahong ito ay meron ka ng sapat na lakas at tapang upang kuning muli ang iyong mga anak. Magsimula kang muli sa buhay mo dito sa Pilipinas at kasama ang iyong mga anak. Muli, maraming salamat sa iyo, Sacrifice Girl, sa iyong kasaysayang itinampok sa amin sa hapong ito.